Sa isang barangyang mansyon, naghahanda si na Madam Rafaela para sa isang malaking selebrasyon. Isang ingranding gabi kung saan ang lahat ng kilalang personalidad sa kanilang lipunan ay imbitado. Ngunit may isa siyang plano na itinatago. Isang plano na hindi alam ng kanyang anak na si Jaren. Si Onet, ang simpleng kasintahan ni Jaren, ay naimbitahan din. Bagaman alam niyang hindi siya nababagay sa ganitong sosyalan, hindi niya matanggihan ang imbitasyon ng ina ng kanyang nobyo na si Madam Rafaela. Alam ni Onet ang reputasyon ng ina ni Jaren. Strikta, mapangmata, at hindi tanggap ang kanilang relasyon. Ngunit sa kabila ng kaba, pinilit niyang dumalo upang ipakita kay Madam Rafaela na karapat-dapat siya sa pagmamahal ng anak nito na si Jaren. Nang dumating si Onet sa party, ang mga mata ng mayayamang bisita ay agad na napako sa kanya. Naramdaman niyang malamig na tingin ng bawat isa. Tila iniinspeksyon ang bawat detalye ng kanyang simpleng pananamit. Habang papalapit siya sa kinaroroonan ni Madam Rafaela at ang nobyo na si Jaren, parang bumagal ang oras at laking gulat ng mag-ina nang biglang yumuko ang mga bisitang naroon nang makita nila si Onet. Sino nga kayang babaeng to? Bakit siya niyukuan ng mga taong yon? May kinalaman ba ito sa relasyon niya kay Jaren? At ano naman kaya magiging reaksyon ng madam? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Si Onet ay lumaki sa isang mahirap na pamilya. Simple, masipag, at higit sa lahat ay sobrang mapagmahal sa kanyang pamilya. Si Onet ay nasa edad 23 na at katulad ng kanyang isang kapatid na si Ola, ay hindi na rin nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kakulangan sa pinansyal na suporta. Magkaroon man ng scholarship ay hindi rin kakayanin ni Onet dahil sa aminado siyang mahina ang ulo niya at isa pa, kahit man scholar ka ay gagastos at gagastos ka pa rin. Isa pa may sakit rin ng kanyang ama. Kaya siya ang kasalitan ng kanyang ina sa pagbabantay at pag-aalaga sa kanilang padre de pamilya. Isang gabi sa hapagkainan, tahimik na nagsasalo ang pamilya ni Onet ng kanilang simpleng hapunan. Si Onet na kanina pa balisa ay napatingin sa kanyang ina, si Aling Clara, na halatang pagod na pagod sa buong araw na pag-aalaga sa kanilang ama. Nagtatrabaho din kasi ito bilang isang katulong sa isang mayamang pamilya sa kanilang lugar sa kalapit na subdivision. At kapag day off niya, ay si Onet ang humahalili sa kanya sa pagbabantay sa kanyang ama. Ma, bukas na naman. Ako na mag-aalaga kay tatay para makapagpahinga ka. Kailangan mo rin ng pahinga. Sabi ni Onet habang iniabot ang baso ng tubig sa kanyang ina. Anak, ayos lang ako. Pero salamat ha. Kung hindi lang sana ganito ang sitwasyon natin, gusto kong makita kayo magtatapos. Sagot ni Aling Clara at pinilit na ngumiti, ngunit hindi mo itatago ang lungkot sa kanyang mga mata. Napabuntong hininga naman si Onet. Alam mo ma, minsan naiisip ko rin kung paano kaya kung may kaya tayo. Pero hindi ko naman yung sinisisi. Masaya naman ako na kasama ko kayo. Kahit mahirap lang. Natahimik naman si Ola na kanina pa natahimik at nakayuko. Ramdam ni Onet ang bigat ng kanilang sitwasyon. Pero tulad ng dati, kailangan nilang magpatuloy. At saka, ma, dugtong ni Onet, hindi man ako nakapagtapos pa. Gagawin ko ang lahat para sa inyo. Balang araw, maiaahon ko rin kayo. Panganay sa tatlong magkakapatid si Onet, kaya naman siya na rin ang sumalo sa responsibilidad na dapat ay sa kanyang ama. Bedridden na ang kanyang ama kaya naman hindi na talaga ito makakapagtrabaho. At dahil nga sa hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, wala siyang mahanap na mas maayos sa trabaho na kahit man lang mga mamahaling maintenance ang kanyang ama ay masuportahan niya. Paminsan-minsan ay sumasideline si Onet sa palengke upang magbenta ng itlog na pula na inaangkat pa niya sa kabilang barangay.
Minsan naman ay inilalako niya ito para maubos kaagad dahil hindi siya maaaring magtagal at may oras din ang kanyang ina sa pagpasok sa mansyon. Kaya naman kahit hindi pa ubos ang paninda niya, ay kailangan niya nang umuwi para mapalitan niya na ang kanyang ina sa pagbabantay sa kanyang ama. Si Ola naman ay nagbebenta rin ng itlog na pula. Ngunit iba naman ang ruta niya kaya naman ang kita niya ang kanilang inaasahan. Nang sumunod na araw habang naglalako si Onet ng itlog na pula, dahil sakto at day off naman ng kanyang ina, ay napadpad siya sa labas ng mansyon ng mga Gonzales. Itlog na pula! Itlog na pula kayo dyan! Hindi maalat at bagong angkat, bili na kayo! Malakas na sigaw ni Onet habang bitbit sa isang braso ang mabigat na basket na naglalaman ng mga itinitinda niyang itlog na pula. Habang nilalako ni Onet ang kanyang paninda, napadaan siya sa harap ng malaking mansyon ng mga Gonzales. Malakas ang boses niya, ngunit ramdam ang pagod sa kanyang katawan mula sa bigat ng basket na daladala niya. Sa loob ng mansyon, si Jaren, ang anak ng may-ari, ay nakatanaw mula sa bintana. Narinig niya ang sigaw ni Onet at agad na intriga. Itlog na pula? Matagal na ako hindi nakakakita ng naglalako nito ah. Bulong pa ni Jaren sa sarili habang bumababa siya para lapitan si Onet. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tila may kuryenteng dumaloy sa paligid. Nagkatitigan sila ng ilang segundo bago nagsalita si Jaren. Ilang pirasong benta mo? Tanong ni Jaren na bahagyang nakangiti. Nakakalahati na ako sir pero kung gusto mo baka pwede kang bumili kahit ilan. Sagot naman ni Onet. Medyo naiilang pa sa presensya ni Jaren. Lalo pat halata niyang may kaya ito. Ngunit sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, may kung anong kakaiba ang nararamdaman ni Jaren sa simpleng tenderang ito. Bigyan mo nga ako ng 6, sambit pa ni Jaren. Ngumiti naman si Onet at kaagad ni binaba sandali ang dalang basket sa semento upang kumuha ng itlog na pula. Pagkakuha niya ay iniligay niya ito sa plastic at saka iniabot na kay Jaren. Ay sir, ito po pala. Bale, 120 po sir. Pagkaabot ay kaagad na itong bumunot ng pera mula sa bulsa at saka iniabot na kay Onet. Here, thank you. Maginoong sabi ni Jaren saka binigay ng isang matamis na ngiti ang dalaga. Bigla namang namula ang pisngi ni Onet nang magtagpo pa ang kanilang mga tingin. Pagkakuha ni Onet ng pera mula kay Jaren, bigla siyang nagulat. Napansin niyang sobra ito sa dapat bayaran. Halos doble. Napatitig siya kay Jaren. Hindi niya sigurado kung ibabalik ba niya ang sukle o hindi. Sir, sobra po yata ito, sabi ni Onet. Halatang nag-aalangan habang inaabot pabalik ang pera. Ngumiti naman si Jaren na mas lalo nagpakilig pa kay Onet. Hindi, sa'yo na yan. Tip ko yan para sa'yo. Malumanay na sabi naman ni Jaren habang nakatitig sa mga mata ni Onet. Napalunok naman si Onet at hindi sanay sa ganitong kabaitan, lalo na mula sa mga mayayaman. Nararamdaman niyang umiinit ang kanyang pisngi, lalo na at nararamdaman niyang parang ibang klaseng atensyon ang ibinibigay ni Jaren sa kanya. Salamat po sir. Mahina naman niyang sagot, pero halatang hindi mapakali sa matamis na ngiti ni Jaren. Nako, walang anuman. Ingat ka ha? Dagdag pa ni Jaren bago siya umalis. Ngunit bago ito tumalikod ay muli siya lang nagkatitigan. At doon naramdaman ni Onet na hindi lamang simpleng pagbili ng itlog na pula ang nangyari. Nang makaalis si Jaren, napalunok ulit si Onet at napatingin sa mga itlog na natitira sa kanyang basket. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay mula sa kakaibang kabaitang ipinakita ni Jaren. Hindi siya makapaniwala na may mga taong tulad nito. Lalo pat anak ng may-ari ng mansyon. Grabe, ang gwapo at ang bait pa. Bulong ni Onet sa sarili habang nagpapatuloy sa kanyang paglalako. Ngunit hindi niya maiwasang sumulya pabalik sa mansyon. Hindi rin mawala sa isip niya ang mga mata ni Jaren. Parang may kung anong sinasabi ang mga ito na hindi niya maintindihan. Habang naglalakad siya papunta sa susunod na kanto, tila magaan na ang kanyang pakiramdam, na para bang may kakaibang saya na sumisiksik sa kanyang puso. Samantala, sa loob ng mansyon si Jaren ay napapaisip din. Hindi niya akalaing isang simpleng nagtitinda ng itlog na pula ang makakapaghatid ng ganoong klaseng saya sa kanyang araw.
Bagaman saglit lang ang kanilang pag-uusap, naramdaman niyang may kakaiba kay Onet. Hindi lamang dahil sa simpleng itsura nito, kundi dahil sa kababaang loob at kasimplihan na hindi niya madalas makita sa mga taong nakakasalamuha niya. That was different. Bulong pa ni Jaren habang nakatingin sa bintana at sinisilip si Onet habang papalayo. At habang pareho silang nag-iisip ng mga nangyari, hindi nila alam na simula pa lang ito ng mga susunod na pagkikita at marahil ng mas malalim pang koneksyon na hindi nila inaasahan. Kinagabihan na makauwi si Onet matapos ang mahabang araw ng paglalako, masaya niyang ibinahagi sa kanyang inang nangyari. Nakaubos siya ng paninda. At bukod doon, hindi niya napigilang banggitin ang kakaibang pagtatagpo nila ni Jaren. Ma, alam mo ba may bumili sa akin kanina? Yung anak ng amo mo sa mansyon? Si Jaren yata ang pangalan niya. Kwento pa ni Onet habang nag-aayos ng kanyang basket. Si Aling Clara naman na abala sa paghahanda ng hapunan ay tumigil saglit at tumingin kay Onet. Si Sir Jaren? Aba, mabait na bata yon. Talagang siyang bumili sa'yo? Tumango naman si Onet. Opo ma, ang bait nga po niya eh. Nagbigay pa ng tip kahit sobra-sobra na yung bayad niya. Hindi naman mapigilan ni Onet ang maliit na ngiti sa kanyang labi habang naaalala ang ngiti ni Jaren. Ganon ba? Ay, mabuti naman kung ganon, sabi ni Aling Clara, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Anak, alam mo namang malaking agwat ng mga buhay natin. Siguraduhin mo lang na hindi ka magkakagusto sa kanya, ha? Kilala kong ugali ni Madam. Sus ko, dakilang mata pobre iyon. Nabigla naman si Onet sa sinabi ng kanyang ina. Ma, wala naman pong ganon. Natuwa lang ako dahil mabait siya. Oo, alam ko anak. Pero alam mo rin ang sitwasyon natin. Basta, mag-iingat ka lang, ha? Hindi natin alam kung anong iniisip ng mga tao sa paligid natin. Paalala ni Aling Clara at masuyong tumingin sa kanyang anak. Napabuntong hininga si Onet at tumango. Alam niya kung saan nanggagaling ang ina, pero hindi niya rin maiwasan ang kilig na nararamdaman sa simpleng pakikipag-usap kay Jaren. Mahirap pa ng buhay, sa gabing yon ay nagbigay ng diwanag sa kanyang araw ang simpleng ngiti ng isang mayamang binata. Matapos ang hapunan, tahimik na umupo si Onet sa harap ng kanilang bahay. Nakatingin siya sa mga bituin at iniisip pa rin si Jaren. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi mawala sa isip niya ang binata, kahit na isang maikling sandali lamang ang kanilang naging pag-uusap. Siguro dahil hindi ako sanay na may ganoong kabait na bumibili sa akin. Bulong pa ni Onet sa sarili at sinusubukan na kumbinsihin ang sarili na wala lang iyon. Ngunit hindi maitatanggi ng kanyang puso na may kakaibang saya siyang nararamdaman. Maya-maya pa ay lumabas ang kanyang ina, si Aling Clara, at umupo ito sa tabi niya. Hinaplos nito ang likod ng anak habang tahimik silang nakatanaw sa madilim na kalangitan. Anak, alam kong hindi mo sinasadya pero nakikita ako sa mga mata mo kanina. Parang may kakaibang saya, sabi ng kanyang ina, at mabait ang tono ng boses. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na huwag ka masyado magpapadala, ha? Si Jaren, mabait siyang bata. Pero ibang mundo ang ginagalawan nila. Napabuntong hininga si Onet at tumango. Pero hindi siya nagsalita agad. Alam niyang may punto ang kanyang ina. Hindi biro ang maghangad ng mas higit pa sa abot ng kanyang kamay. Ngunit hindi rin niya may aalis sa sarili na umasa kahit na kaunti. Alam ko, ma. Hindi man ako umaasa ng kahit ano, sagot ni Onet. Bagamat sa loob niya ay may munting bahagi na gustong malaman kung may pagkakataon ba na maaaring mag-cruise ulit ang kanilang landas ni Jaren. Sana nga anak, sagot pa ni Aling Clara. Kahit anong mangyari, tandaan mo, mahal kita at lagi akong nandito para sa'yo. Isang mainit na yakap ang ibinigay ni Onet sa kanyang ina. Sa gitna ng kanilang mahirap na buhay, palagi silang nagiging matatag dahil sa pagmamahala nilang mag-ina. Ngunit sa kanyang puso, nagtanim na ng maliliit na butil ng pag-asa ang kakaibang pagtatagpo nila ni Jaren. Habang papasok na sila sa loob ng bahay, may munting ngiti si Onet sa kanyang labi.
Bagamat alam niyang malayo ang agwat ng kanilang mga mundo, hindi niya maiwasang isipin na baka sa ilalim ng mga bituing ito ay meron ding posibilidad. Kinabukasan, bumalik na si Aling Clara sa trabaho sa mansyon ng mga Gonzales. Habang nag-aayos si Onet ng kanilang bahay, napansin niyang naiwan ng kanyang ina ang maintenance sa gamot nito para sa diabetes. Nako, kailangan ko tong dalhin kay mama. Bulong ni Onet sa sarili habang kaagad na inaayos ang gamot sa isang maliit na supot. Alam niyang hindi pwedeng makaligtaan ni Aling Clara ang kanyang mga gamot, kaya nagpasa siyang sundan ito sa mansyon. Sandali muna niyang inihabilin ng kanyang ama sa kanyang kapatid na si Ola, na sana ay paalis na rin. Nang makarating siya sa tapat ng malaking gate, medyo nag-aalangan siya pero kailangan niyang ihatid ang gamot ng ina. Pinindot niya ang doorbell at ilang sandali lamang, isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Si Jaren. Agad na bumilis ang tibok ng puso ni Onet. Hindi niya inaasahan na ito mismo ang lalabas para pagbuksan siya ng gate. Mukhang nagulat din si Jaren nang makita siya. Uy, ikaw pala. Bati ni Jaren na may halong ngiti. Nandito ka ulit. Magtitinda ka ba ng itlog na pula? Tanong nito at halatang nagulat ngunit masayang makita si Onet muli. Namulang pisngi ni Onet at mabilis niyang ipinaliwanag. Hindi po sir. Dala ko lang po itong gamot ng mama ko. Si Aling Clara, naiwan po kasi niya. Nabigla naman si Jaren na tila nagulat sa sinabi ni Olet. Aling Clara? Wait, nanay mo si Manang Clara? Tanong niya na hindi makapaniwala. Oo po sir. Nahihiyang tugon naman ni Onet. Naguguluhan kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ni Jaren. Napangiti naman si Jaren, pero may bahid na pagtataka sa kanyang mukha. Hindi ko alam na ikaw palang anak ni Manang Clara. Well, maliit nga ang mundo. Nakangiti namang tumango si Onet. Hindi rin sigurado kung ano ang isasagot. Ang kanilang unang pagtatagpo ay bigla niyang naalala. At sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, naramdaman niyang parang may espesyal na koneksyon sa pagitan nila. Halika, papasukan na kita sa loob, sabi ni Jaren sabay bukas ng gate. Habang naglalakad sila papasok ng mansyon, hindi naman maiwasan ni Onet na makaramdam ng kaunting kaba at kilig. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Jaren, ang gwapo at mabait na anak na amo ng kanyang ina, ay tila interesado pa rin kausapin siya, kahit na sa simpleng pagkakataon lang na ito. Pagkapasok nila, tinanong siya ni Jaren. Bakit hindi ka muna magstay dito kahit ilang minuto lang? Ako nang magbibigay ng gamot sa nanay mo. Nag-alinlangan naman si Onet sa sinabi ni Jaren. Nako sir, nakakahiya naman po. Ako na lang po magbibigay kay mama. Sagot niya at pilit nang umingiti. Pero ramdam ang kaba sa dibdib. Hindi siya sanay na pinapapasok sa ganitong kalaking bahay, lalo na't sa mismong anak ng amo ng kanyang ina. Ngunit bago pa siya makatangging muli, ngumiti si Jaren at hinawakan ang kanyang braso ng marahan. Tila pinipilit siyang manatili. Walang problema, Onet. Hindi mo kailangang mahiya dito. Sige na, magpahinga ka muna kahit sandali. Madalas din naman akong kausap ng nanay mo. At alam ko namang pagod ka rin. For sure na nilakad mo lang papunta dito dahil hinihingal ka pa, oh. Sabi ni Jaren. Sa tono ng boses ay para talagang iniimbitehan siya ng may kabaitan. Napatingin pa si Onet sa malambot na kamay ni Jaren sa kanyang braso at biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maikakaila na may ibang klaseng init at kabang nararamdaman nang magtagpo ang kanilang balat. Nang mapansin ito ni Jaren, agad niyang binitiwan si Onet at bahagyang nag-alangan. Sorry, baka nabigla ka, sabit ni Jaren at ngumiti siya ngunit halatang nag-aalala na baka napahiya si Onet. Umiling naman si Onet at mabilis na ngumiti. Hindi, ayos lang po sir, salamat po. Sa huli ay sumunod pa rin si Onet at naupo na sa isang upuang malapit sa pintuan ng mansyon. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyayari. Ngayon lang siya nakapasok sa ganitong kalaking bahay at mas lalo pang hindi niya inaasahan na magiging ganitong kakomportable ang pakikitungo sa kanya ni Jaren. Pagkatapos ay kinuha na ni Jaren ang supot ng gamot mula sa kanya at tumango. Sandali lang ha, dadalhin ko kay Manang Clara ang gamot.
Huwag kang aalis ha? Sabay bigay muli ng isang ngiti. Tahimik naman na tumango si Onet, pero sa loob niya ay may halong kaba at saya. Habang umaakyat si Jaren patungo sa lugar kung nasaan ang kanyang ina, iniisip niya kung ano nga bang iniisip ng binata tungkol sa kanya. Hindi niya akalaing magkakaroon sila ng ganitong koneksyon, at sa bawat sandali ng kanilang pagsasama, parang mas lumalalim ang pagkakaintindihan niya kay Jaren. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik na si Jaren at may dala pang isang tray ng inumin at snacks. Alam kong hindi mo tatanggihan to. Kain ka muna. Mukhang pagod ka kanina pa eh. Sabi niya habang inilalapag ang tray sa harap ni Onet. Nagulat si Onet sa alok ni Jaren. Naku sir, hindi na po. Nakakahiya talaga. Sabi niya at pilit na tumatanggi. Ngunit muling ngumiti si Jaren. At sa masuyo, ngunit may kasamang biro, sinabi. Kapag tinawag mo akong sir ulit, magagalit na ako. Jaren na lang, okay? Napalunok si Onet at hindi maiwasan ng pagngiti. Sige po, Jaren. Sagot niya na hindi pa rin sanay. Ngunit sa bawat sandali, nararamdaman niya na tila nagiging mas malapit silang dalawa. Habang nag-uusap sila, tumatawa paminsan-minsan, hindi nila napansin na may mga matang nakamasid sa kanila mula sa malayo. Mga matang tila nagtataka kung ano nga ba ang nangyayari sa pagitan ni Onet at ni Jaren. Pagkaraan ng ilang araw, napansin ni Aling Clara na tila lalong sumasaya at nagiging masigla si Onet. Hindi maikakaila sa kanyang mga kilos at ngiti na may kakaiba itong pinaghuhugutan ng saya. Alam ni Aling Clara na hindi lang ito simpleng kaligayahan. May kinalaman dito si Jaren. Hindi niya naman maiwasang mag-alala kaya isang gabi, habang naghahapunan sila, nagsimula na siyang mag-usisa. Onet, sambit ni Aling Clara habang inaayos ang plato sa kanilang maliit na mesa. Napansin ko lang na lagi ka yatang nakangiti nitong mga nakaraang araw. May gusto ka bang ikwento sa akin? Tanong niya. Ngunit halata sa tono ng kanyang boses na may bahid ng alalahanin. Napatingin si Onet sa kanyang ina, tila nagulat pa. Mabilis siyang umiwas ng tingin at pinilit na ngumiti. Wala naman po ma, wala namang espesyal, sagot niya. Ngunit halatang hindi ito makaiwas sa tensyon ng usapan. Napabuntong hininga si Aling Clara at tumingin ng seryoso sa kanyang anak. Onet anak, alam kong may nangyayari. Hindi mo kailangang itago sa akin. Hindi naman ako galit. Pero gusto ko lang malaman kung ano o sino ang dahilan ng mga ngiting yan. Nakita ko kayo kanina ni Sir Jaren na nag-uusap. Tahimik na tumango si Onet at alam niyang hindi niya kayang itago sa kanyang ina ang totoo. Ma, si Jaren po kasi. Ewan ko ba ma? Gustuhin ko mang paniwalaan ng sarili ko na wala lang pero parang nagugustuhan ko na po siya. Mabait po siya. Sobrang bait niyo po sa akin, ma. Sabi niya at sinusubukang ipaliwanag ang kanyang damdamin. Nanlaki ang mga mata ni Aling Clara at saglit na napahinto. Mali ito, anak. Nagbuntong hininga siya ng mas malalim. Tila nag-iisip ng mabuti bago magpatuloy. Onet, alam ko mabait si Jaren. Mabuting tao yan at magalang. Pero anak, iba ang buhay nila. Iba ang mundo nila. At sa tingin mo ba magiging madali sa ating ganitong uri ng pamumuhay? Hindi ako magsasawang paulit-ulit na ipapaalala yan sa'yo anak. Dahil nag-aalala lang ako bilang nanay mo. Tumango naman si Onet. Ngunit may halong lungkot sa kanyang mga mata. Opo ma, alam ko po. Pero hindi ko po mapigilan eh. Parang may kakaiba pong nangyayari. Kapag magkasama kami, hindi naman po ako umaasa ng kung ano pero masaya lang po ako tuwing nakikita ko siya. Napailing si Aling Clara at muli nagsalita. Ngayon ay may halong seryosong tono na ang kanyang boses. Onet, nakikita ko na nahuhulog na ang loob mo sa kanya. Pero anak, hindi ganun kadali ang buhay na gusto mong pasukin. Hindi lahat ng kwento ng mayaman at mahirap ay nagtatapos ng masaya. Baka sa huli masaktan ka lang. Ayoko makitang masasaktan ka dahil sa pangarap na hindi naman natin kayang abutin. At isa pa,
Sa sobrang higpit ni Madam Rafaela, ayokong umabot ka sa punto na makipag-away pa ako sa kanya para lang maprotektahan ka. Napatigil naman si Onet sa pagsubo ng pagkain at tahimik na nag-iisip. Alam niyang may punto ang kanyang ina, pero hindi niya rin kayang pigilan ang nararamdaman. Hindi ko naman po iniisip na may mangyayari sa amin, Ma. Masaya lang po ako na magkaibigan kami. Sabi pa ni Onet, pero ramdam niya sa puso na higit pa rito ang kanyang nararamdaman para kay Jaren. Pinisil ni Aling Clara ang kamay ng anak. Mapagmahal, ngunit may halong pag-aalala. Anak, mahal kita. At gusto ko lang na maging masaya ka. Pero sana ay magiging maiingat ka. Hindi basta-basta ang sitwasyon na pinapasok mo. Hindi tayo kagaya nila. Baka sa huli ikaw lang ang masaktan. Tumango si Onet, pero may halong kalituhan sa kanyang puso. Mahal niya ang kanyang ina at naiintindihan niya ang mga sinasabi nito. Pero, hindi rin niya maiwasang sundin ang pintig ng kanyang puso. Sa gabing iyon, habang tahimik sila nagpatuloy sa kanilang hapunan, iniisip ni Onet kung paano niya mapapanatiling balanse ang kanyang damdamin. Sa pagitan ng payo ng kanyang ina at kanyang nararamdaman para kay Jaren. Maya-maya pa, matapos ang kanilang pag-uusap, hindi mapigilan ni Onet ang malalim na pag-iisip habang nakahiga siya sa kanilang maliit na kwarto. Ang mga sinabi ng kanyang ina ay bumabalik sa kanyang isipan, paulit-ulit. Tama naman si Aling Clara. Malaki ang pagkakaiba ng mundo nila ni Jaren. Mahirap ang buhay nila, habang si Jaren ay nabubuhay sa marangyang mansyon. Paano nga ba magtatagpo ang kanilang mga daan nang hindi nagdudulot ng problema o sakit sa isa't isa? Habang nakatitig sa kisame, ramdam ni Onet ang bigat ng kanyang sitwasyon. Hindi niya akalaing darating siya sa puntong ito. Ang makaramdam ng damdamin para sa isang taong kasing layo ng bituin. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing totoo ang nararamdaman niya para kay Jaren. Kinabukasan, maagang nagising si Onet upang maghanda para sa kanilang mga gawain. Habang inaayos niya ang kanilang maliit na kusina, hindi pa rin mawala sa kanyang isipan ang kanilang usapan kagabi. Kaya nang makita niyang papasok si Aling Clara, huminga siya ng malalim at nagdesisyong maging bukas muli sa kanyang ina. Ma, simula ni Onet, habang hinahanda ang almusal. Iniisip ko po yung sinabi mo kagabi. Alam ko pong mahirap ang sitwasyon pero hindi ko po alam kung paano ko iiwasan si Jaren. Lagi po kasi kami nagkikita. Tumigil si Aling Clara sa paghahanda ng kanyang mga dadalhin sa trabaho at tumingin sa anak. Hindi galit ang kanyang mukha, ngunit puno ito ng pangunawa at pagkabahala. Anak, hindi ko sinasabi na layuan mo siya ng basta-basta, pero kailangan mong maging maingat. Hindi naman ako tutol na makipagkaibigan ka, pero sana tandaan mo na may limitasyon din ang lahat. Tumango naman si Onet. Opo ma, naiintindihan ko po. Ngunit sa loob niya, may tanong pa rin. Hanggang saan nga bang limitasyon ng kanilang ugnayan? Hindi niya alam kung paanong pipigilan ng puso niyang patuloy na nahuhulog sa binata. Pagkaraan ng ilang araw, nagpatuloy sa kanilang normal na takbo ng buhay si Onet. Nagtitinda siya ng itlog na pula, nag-aalaga sa kanyang ama, at tumutulong sa mga gawaing bahay. Ngunit bawat araw hindi niya maiwasang isipin kung kailan ba muling magkikita sila ni Jaren. Isang hapon habang naglalakad siya pa uwi mula sa palengke, nakita niyang muli ang kotse ni Jaren na papalapit. Agad siyang kinabahan at nagtanong sa sarili kung dapat ba siyang lumapit o umiwas. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon ay bumaba na si Jaren mula sa kotse at agad siyang nilapitan. Onet! Masayang bati ni Jaren habang nakangiti. Buti na lang nakita kita. Kanina pa kita hinahanap. Napatingin si Onet nang nagtataka. Hinahanap mo po ako? Bakit naman? Ngumiti si Jaren at may inabot mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na papel na may nakasulat. I was wondering if you're free this weekend. May party kasi ang pamilya namin. And I'd really like it if you could come.
Biglang kabog ng dibdib ni Onet. Party? Sa mansyon? Hindi niya alam kung anong sasabihin. Parang napakalayo ng ganong mundo para sa kanya. Pero, naroon naman si Jaren. Inaalok siya na pumasok sa mundong iyon. Jaren, hindi ko pa alam kung dapat akong pumunta. Sagot ni Onet, iniisip ang posibleng reaksyon ng kanyang ina at ng mga tao roon. Hindi po yata ako bagay sa ganon. Ngumiti si Jaren at tumingin sa kanya ng may kasiguraduhan. Onet, gusto kitang makasama. Hindi naman mahalaga kung anong suot mo o kung saan ka manggaling. Ang mahalaga, nandoon ka. Kaya sana makapunta ka, okay? Napatingin si Onet kay Jaren. Sa kabila ng kanyang kaba, may isang bahagi ng kanyang puso na gustong tanggapin ang alok ng binata. Ngunit naaalala rin niya ang sinabi ng kanyang ina. Ang malaking pagkakaiba lang ng kanilang mga mundo. Paano kung mapahiya siya? Paano kung hindi siya tanggapin ng mga tao sa party? Pag-iisipan ko, Jaren. Mahina niyang sagot at pilit na ngumiti upang itago ang kanyang kaba. Ngumiti naman si Jaren at halatang umaasa sa sagot ni Onet. Okay, pero sana pumunta ka. I'll be waiting for you. At sa muli nilang paghihiwalay ng araw na yon, naiwan si Onet na muling naguguluhan. Sa pagitan ng kanyang nararamdaman para kay Jaren at sa mga babalang bumabalot sa kanyang isip. Alam niyang malalim na ang nararamdaman niya para sa binata. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa nila, tila palapit sila sa isang sitwasyon hindi niya alam kung paano haharapin. Nang sumunod na araw habang nagsasampay ng mga damit si Onet sa likod ng bahay, ramdam niya ang bigat ng mga araw na lumipas. Ilang araw na rin silang hindi nagkikita ni Jaren at totoong pinipilit niyang umiwas sa kanya dahil na rin sa mga payo ng kanyang ina. Laging bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ng nanay niyang mag-ingat, bagamat hindi niya ito kayang isantabi. Hindi pa rin niya maiwasang mag-alala sa nararamdaman niya para kay Jaren. Malinaw sa kanya na may espesyal na koneksyon sila, ngunit takot siyang mapahamak. Kaya't mas pinili niyang iwasan ang binata. Habang abala siya sa kanyang ginagawa, may narinig siyang tunog ng sasakyan na huminto malapit sa kanilang bakuran. Agad niyang itinigil ang pagsasampay at nilingon ang paligid. Ngunit nagulat siya nang makita ang kotse ni Jaren na pumarada sa tapat ng kanilang bahay. Bago pa siya makapaghanda, lumabas si Jaren mula sa sasakyan at mabilis na tumungo sa kanilang pinto. Bitbit niya ang ilang peraso ng mga bulaklak at isang maliit na kahon ng regalo. Hindi naman makapaniwala si Onet sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na magpapakita siya sa harap nila. Lalo pat iniiwasan niya ito ngayon. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Onet at pilit na pinapakita ang kabang nararamdaman. Ngunit hindi niya maitago ang gulat sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man makasagot si Jaren, sumulpot na si Aling Clara at si Ola mula sa loob ng bahay. Pareho silang nagulat sa hindi inaasahang bisita. Mabilis na pansin ni Aling Clara ang mga bulaklak at regalo na dala ni Jaren at hindi na siya nakapagpigil pa ng tingin. Senyorita Jaren, anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Aling Clara na may pagkabigla at may halong hindi pagkakaunawa. Si Ola naman, na hindi na makapaniwala sa nangyayari, ay hindi na makapagsalita at napatingin na lamang sa kanyang Ate Onet. Ate Onet, may nangyayari ba sa inyo ni Jaren? Ba't andito siya? Tiningnan ni Onet si Jaren na ngayon ay nakatayo na at hawak ang mga bulaklak at pagkatapos ay naghahanap ng lakas ng loob upang magsalita. Alam niya hindi siya handa para dito. Ngunit napansin niyang matamis sa tapat ang ngiti ni Jaren sa kanyang mukha. At tila ba hindi alintana ang mga tanong na bumabalot sa kanilang paligid. Manang Clara, magandang araw po sa inyo. Na ni Jaren na may kababaang loob. Bumaba po ako rito upang makipag-usap po kay Onet. Gusto ko lang pong iparating na seryoso po ako sa nararamdaman ko para sa kanya. At hindi po ako nandito para magpanggap, kundi upang magsabi ng totoo. Diretsahan niyang sabi at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Nagulat naman si Aling Clara
at hindi alam kung paano tatanggapin ang sitwasyong yun. Senyorito Jaren, hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Hindi ko maunawaan ang ibig ninyong sabihin. Nakikita niyo naman po ang estado ng aming buhay, hindi ho ba? Para naman pong napaka-imposible na ganon-ganon na lang kayo kung mahuhulog sa anak ko. Bago pa man makapagpatuloy si Aling Clara ay tumingala na si Onet kay Jaren. Tama ang nanay ko, Jaren. Alam mong mahirap kami. Ano magagawa ko kung ang mundo natin ay magkaiba? Nag-aalalang tanong ni Onet. Hindi malaman kung paanong tatanggapin ang binata. Onet, sagot naman ni Jaren at tumingin siya sa mga mata ng dalaga na may pagpakakpakumbaba. Walang kinalaman ng mundo natin sa kung anumang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko po kayo trenato na mababa. Alam ko pong mahirap ang buhay ninyo at hindi ko po kayo niyuyurakan. Ngunit, gusto ko po talaga makilala kayo. At gusto ko pong makilala kayo ng buo. Tahimik na nakikinig si Aling Clara, ngunit may mga pag-aalala pa rin mabigat sa kanyang puso. Si Ola sa kabilang banda ay tahimik na nagmamasid at nagtataka. Hindi alam kung paano dapat magre-react sa buong sitwasyon. Samantala, naglakad naman si Onet patungo kay Jaren at tiningnan siya ng maigi. Jaren, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng lahat ng to. Alam ko na mabait ka at may kabutihan ka sa puso pero hindi ko po alam kung kaya ko itong tanggapin. Masyado po tayo magkaiba. Habang si Jaren naman na hindi tinatanggap na mawala ng pagkakataon ay nagbigay pa ng isang malambing na ngiti. Onet, wala akong ibang hangarin kundi ang makilala ka at sana'y mabigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko alam kung ano magiging takbo ng buhay natin pero isa lang ang sigurado ako. Gusto kitang makasama at seryoso ako. Si Onet naman ay nahulog sa isang matinding pag-iisip. Ang pag-ibig ba ay tunay na nagmumula sa kabila ng mga pagkakaiba at hadlang na kanilang kinakaharap? O ito ba ay isang pangarap na hindi kayang abutin dahil sa mga limitasyon ng kanilang mundo? Isang matinding tanong ang bumangon sa kanyang isipan. Hindi niya pa alam kung paanong sasagutin ito. Tahimik na tumayo si Onet at tiningnan si Jaren na nakatayo sa harap ng kanilang bahay. Ang mga bulaklak at regalo na dala ay parang simbolo ng mga pangarap at posibilidad na tila hindi kayang abutin ng isang simpleng taong katulad niya. Habang pinagmamasdan niya ang binata, naguguluhan siya. May bahagi ng puso niyang nagnanais sa tanggapin ang alok ni Jaren, ngunit mas nangingibabaw ang takot na magdudulot ito ng sakit o pagkatalo sa huli. Jaren, simula ni Onet at ang tinig ay nanginginig sa loob ng katahimikan. Alam kong mabait kayo at hindi ko po kayo minamaliit pero hindi ko po alam kung kaya ko po ba kayong pagbigyan. Syempre iniisip ko rin ang iisipin at sasabihin ng pamilya ninyo. Mabilis naman na lumapit si Jaren kay Onet at ang mga mata nito ay puno ng malasakit. Hindi kita pinipilit, Onet. Wala akong ibang hangarin kundi ang makilala ka na mabuti. At sana'y magbigay tayo ng pagkakataon sa isa't isa. Hangad ko lang naman talagang maipagtapat sa iyo ang nararamdaman ko. Habang ito'y nangyayari, nagmamasid naman si Aling Clara mula sa likod. Hindi na siya makapagsalita, ngunit nararamdaman niyang unti-unting nawawala ang kanyang kontrol sa sitwasyon. Hindi siya sigurado kung paano itong tatanggapin at nahihirapan siyang makita si Onet na nahulog sa nararamdaman para kay Jaren. Lalo na't alam niyang mahirap lamang sila at ang buhay nila ay puno ng mga hadlang. Onet, mag-iingat ka sa magiging desisyon mo. Paalala ni Aling Clara at tinanaw ang anak na parang may takot sa mga mata. Hindi ito madali. Hindi basta-basta ang mga bagay na ganito. Kung mahal ka ni Jaren, sana tanggapin ka ng buong pamilya niya. Pero kung hindi, baka ikaw lang ang masaktan. Nakatayo si Onet sa harapan ni Jaren at habang tinitignan niya ito ay unti-unting napansin niyang hindi naman ito nagmamagaling o nagmamayabang. Isang simpleng binata na may hangaring makilala siya. At sa kabila ng lahat ng ito,
Ramdam na ramdam niya ang pagiging totoo ni Jaren. Jaren, mahinang sabi naman ni Onet, hindi ko alam kung ano magiging resulta ng lahat ng to. Alam ko na marami akong takot at baka magkamali ako, pero kung tapat ang nararamdaman mo para sa akin, bibigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi ito magiging madali. Nagtagpo ang mga mata ni Jaren at Onet, at sa mga sandaling iyon tila ba nagkaroon sila ng isang hindi masabi-sabing pag-unawa. Hindi nila alam kung ano ang darating sa hinaharap, ngunit pareho nilang alam na may simula ang lahat ng ito. Isang simula na puno ng takot, ngunit puno rin ng posibilidad. Salamat, Onet. Sagot naman ni Jaren. Ang tono ng kanyang boses ay may malalim na pasasalamat. Maraming salamat sa pagkakataon ibinigay mo. Pangako, papatunayan ko sa iyo ang sarili ko. Habang si Aling Clara naman, bagamat may pagkaalala pa rin, ay hindi na rin nakapagpigil ng pagbuntong hininga. Basta, Onet, mag-iingat ka ha. Hindi ko gustong makita ka nasasaktan. Tiningnan ni Onet ang kanyang ina at kapatid, at sa mga mata ng kanyang ina ay nakikita niya ang pagmamahal at ang pangarap na sana'y magtagumpay siya sa kabila ng lahat ng hirap na nararanasan nila. Ngunit sa kabila ng mga alalahaning iyon, nagdesisyon siyang ituloy ang maliit na hakbang ng pagtanggap kay Jaren. Ma? Hola? Sabi ni Onet sabay lingon sa kanila. Hindi ko po alam kung ano mangyayari, pero sana po'y maunawaan niyo ang aking naging desisyon. Hindi na nagsalita pa si Aling Clara, ngunit napansin ni Onet ang malungkot na ekspresyon nito. Anak, kung ito ang gusto mo, nandito lang kami para sa'yo. Ngunit hindi ko kaya magpatawad sa sarili ko kung ikaw ang masasaktan. Naging tahimik ang lahat ng sandaling yon, at si Jaren ay nananatili lamang sa kanyang pwesto. Alam niyang hindi ito magiging madali, ngunit ang magbigay ng pagkakataon kay Onet ay isang hakbang na kailangang gawin upang matutunan nilang pareho kung ano ang nararapat para sa kanila. Matapos ang pag-uusap na yon ay umalis na rin si Jaren ng may ngiti sa kanyang mga labi dahil tsansa na ibigay sa kanya ni Onet at sisiguraduhin niyang hindi niya babaliin ang kanyang mga ipinangako dito. Nang sumunod na araw, naging natural na ang presensya ni Jaren sa bahay ni na Onet. Hindi na ito nakakabigla sa kanila. Bagkus ay natutunan nilang tanggapin ang binata bilang bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Kakaibang saya naman ang dulot ni Jaren. Hindi lamang kay Onet kundi pati na rin sa kanyang ina at kapatid. Laging may dalang mga regalong hindi lamang para kay Onet, kundi para sa buong pamilya. Isang magandang halimbawa ng kabutihang loob na hindi tinatabla ng kanilang pinagmulan. Habang si Aling Clara naman, bagamat nag-aalangan pa rin sa una, ay unti-unti nang nakapag-adjust sa presensya ni Jaren. Nakikita niyang tapat at seryoso ang binata sa kanyang anak. Hindi tulad ng ibang mga lalaki na minsan ay nagmamadali at nagtatago ng tunay na motibo. Si Jaren ay hindi lamang nagbibigay ng mga material na bagay, kundi nagpakita rin ng malasakit at pag-unawa. Walang ginigiit at hindi siya nagmamadali. Tuwing hapon matapos sa mga gawaing bahay, madalas na magtulungan sina Onet at Jaren sa mga simpleng gawain sa bukid. Nagkakwentuhan sila habang naglalakad sa tabing bukirin, nakatanaw sa malawak na kalikasan. Minsan ang simpleng pag-uusap nila ay tungkol sa mga pangarap o hindi naman kaya ay mga kwento mula sa kabataan nila. Para bang ang bawat saglit na magkasama sila ay nagbibigay ng bagong liwanag at saya sa kanilang buhay. Isang hapon, habang magkasama silang naglalakad sa may bukirin, nagtakda si Jaren ng isang pagkakataon upang magtapat. Magaan ang hangin at ang araw ay papalubog na nagbibigay naman ng matamis na liwanag sa kanilang paligid. Onet, simula ni Jaren at huminto siya tiningnan ang mata ni Onet. Alam ko na hindi naging madali para sa iyo ang mga araw na to. Alam ko na may mga takot ka at naiintindihan ko yon. Pero gusto ko lang na malaman mo na tapat ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ako nagmamadali. Ngunit gusto kong ipakita sa'yo na seryoso ako sa lahat ng to. Tumingin naman si Onet kay Jaren. Sa mga mata ng binata, nakita niya ang sinseridad. Walang pagkukunwari, walang maskara,
May mga alalahanin pa rin sa kanyang puso, ngunit sa bawat araw na lumilipas, nagiging mas klaro ang nararamdaman niyang ito at higit pa sa isang simpleng pagkakaibigan. Jaren, mahinang sabi ni Onet at bahagyang huminto. Hindi ko alam kung ano mangyayari pero natutunan kong magtiwala sa nararamdaman ko. Hindi ko kayang ipagkait sa sarili ko ang pagkakataon na to. Ngumiti naman si Jaren at ang mga mata nito ay kumikislap na parang sumasalamin sa kagandahan ng paligid. Onet, patuloy lang ako maghihintay sa'yo. Sa'yo ko lang naramdaman to. Wala pang ibang babae akong inibig na katulad ng sa'yo. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating mga tagapakinig na sina Julie Manuel at Gemaline Torres. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Jaren, sagot ni Onet na may halong kaba at saya. Gusto ko lang sabihin na oo, sinasagot na kita. Ayoko na rin dayain pang nararamdaman ko. Gustong gusto rin kita, Jaren. Walang araw na hindi ka sumagi sa isipan ko. Sa mga salitang iyon ay nagbigay si Jaren ng isang malalim na ngiti. Isang ngiti na puno ng pag-asa at pagkasabik. Ang mga simpleng tanawin sa kanilang paligid ay parang sumasalamin sa kanilang bagong simula. Isang simula na puno ng posibilidad at pagmamahal. Hindi nila alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa kanila, ngunit sa mga sandaling iyon, natutunan nilang magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Si Onet na dati puno ng pag-aalala ay nagsimula ng makaramdam ng kaligayahan na dala ng pagsisimula ng isang bagong kwento. Isang kwento na maaaring magtagumpay o magtulungan silang magtaglay ng lakas ng loob sa pagharap ng mga pagsubok. Ang mahalaga ay magkasama sila at handa silang magsimula ng bagong buhay. Handa sa mga hamon ng magkaibang mundo, ngunit magkasama ang pag-ibig. Nang gabing iyon, habang ang buwan ay sumisilip mula sa likod ng mga ulap, nagsimula ng umusad ang kanilang relasyon. Hindi agad naging madali ang lahat. Sa kabila ng pagkakaroon ng buo nilang desisyon, hindi maiiwasang magkaroon ng mga pagsubok. Para kay Onet, ang pagiging bahagi ng mundong kasing taas ng kanilang mga pangarap ay may kabuntot na takot. Takot na baka dumating ang araw na magkaiba sila ng landas. Takot na baka hindi nila kayang lampasan ang mga hadlang na dulot ng kanilang magkaibang estado sa buhay. Ngunit sa bawat araw na magkasama sila, natutunan ni Onet na ang pag-ibig na walang pag-aalinlangan ay hindi nasusukat sa estado ng buhay, kundi sa mga maliliit na hakbang na ginagawa nila upang magtagumpay. Si Jaren na hindi lamang basta mayaman, hindi siya nagmamagaling o nagmamayabang. Ipinakita niya sa kanya ang tunay na kahulugan ng malasakit at pagpapahalaga. Ibinigay niya ang lahat ng oras at pag-iisip sa kanilang relasyon at hindi niya pinansin ang mga hadlang. Minsan, habang sila'y magkasama sa ilalim ng puno sa likod ng bahay ni Onet, nagsimulang mag-usap ng seryoso si Jaren. Onet, sabi ni Jaren habang pinagmamasa ng mga bituin sa langit. Alam ko na hindi ganito kadali para sa'yo. At naiintindihan ko kung bakit ka nagdadalawang isip. Minsan may mga bagay sa buhay na hindi natin kayang kontrolin. Pero kung ikaw ay magtitiwala lang sa ating relasyon, gagawin ko ang lahat para mapabuti tayo. Tahimik naman si Onet. Alam niyang may tama si Jaren. Tila ba natututunan niya ng maging mas maligaya, mas makontento sa bawat simpleng sandali. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, may mga pangarap pa rin siya para sa kanyang pamilya at ayaw niyang mawala iyon. Jaren, hindi ko kayang pagtakpan ng lahat ng to. Alam ko pong mahirap para sa'yo na patunayan ang lahat ng sinasabi mo, lalo na sa mga mata ng pamilya mo. Pero nagkaintindihan na tayo. Hindi ako natatakot sa takot ko. Natatakot lang akong mawalan ng kontrol sa lahat. Nag-aalala namang tiningnan ni Jaren si Onet,
Ngunit siniguro niyang iparamdam ang kanyang suporta. Onet, ikaw ang pinakamahalaga sa akin at walang sino man na makakapigil sa akin na ipaglaban ka. Kung magkasama tayo, kahit anong pagsubok ay magaan lang. Sa mga salitang yun, unti-unting nabura ang mga pagdududa ni Onet. Hindi lang siya basta-bastang tinanggap ni Jaren. Tinanggap siya nito sa lahat ng aspeto ng kanyang pagkatao. Mula sa kanyang simpleng buhay, mula sa lahat ng hadlang at hirap na dinanas niya sa araw-araw. Ipinakita ni Jaren na walang pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga mundo. Ang pagmamahal na kayang magtulungan, magpatawad at magtagumpay ay tila nagsimula na sa mga simpleng hakbang na kanilang tinatahak. Tinutulungan ni Onet ang kanilang pamilya at si Jaren naman ay patuloy na nagbibigay ng suporta. Hindi lamang sa mga material na bagay kundi sa pagpapahalaga sa tunay na koneksyon nila bilang magkaibigan at magkasama sa isang mas pinagsamang buhay. Nagkaroon sila ng higit pang pag-unawa at respeto sa isa't isa. At sa bawat pagdaan ng mga araw, natutunan nilang baguhin ang takbo ng kanilang mga buhay. Naipaalam na rin ito ni Onet sa kanyang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang nanay Clara. Noong una ay talagang hindi nito matanggap ng kanyang ina. Ngunit habang nagtatagal, habang nakikita nilang sakripisyo lagi ni Jaren para sa kanilang anak, ay unti-unti na rin siyang nakukumbinse na marahil nga ay mahal ni Jaren ang kanyang anak na si Onet. Kaya naman hinayaan na lang din niya ang mga ito dahil hindi naman niya talagang mapigilan ng dalawang puso kung tunay talaga ang pag-iibigan. Dumating na ang araw ng kaarawan ni Jaren at ang buong mansyon ay puno ng mga dekorasyon, ilaw at matatamis na amoy mula sa mga handa. Lahat ng mga bisita ay mga mayayaman at kilalang tao sa kanilang komunidad. Ang mga mata ng mga tao ay nakatuon kay Jaren at para bang ang buong lugar ay naglalakbay sa isang mundo ng karangyaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaakit-akit na kaayusan, ang puso ni Onet ay puno ng kaba. Noong unang imbitasyon ni Jaren, hindi agad nakumbinsi si Onet na sumama. Hindi siya sanay sa ganito ang klase ng okasyon. Laking hirap na ang kanilang pamilya at hindi siya komportable sa mga ganitong klase ng pagtitipon kung saan ang mga tao ay nakalugar sa mataas na antas ng buhay. Hindi niya kayang yakapin ang ideya na makikisalamuha sa mga mayayaman, lalo na't alam niyang madalas ay hindi siya tanggap ng ganitong klase ng mga tao. Jaren, baka hindi ako bagay doon. Tugon ni Onet at nag-aalangan sa imbitasyon. Hindi ko alam kung paano makikisalamuha sa mga tao na ganong kataas ang estado sa buhay. Ngunit tulad ng dati, hindi nagpatinag si Jaren. Onet, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi naman kita iiwan. Hindi ko lang nais na makilala ka ng pamilya ko. Kundi gusto ko rin na makita mo kung gaano kita pinahahalagahan. At dahil nga sa mga magaan na salita ni Jaren at sa pagpapakita ng taimtim na pagmamahal, napilitan si Onet na sumama. Bagamat hindi pa rin siya komportable, naisip niyang ito ang tamang pagkakataon upang mas lalo nilang makilala ang isa't isa. At masaksi kung paano niyang tatanggapin ang lahat ng aspeto ng buhay ni Jaren. Saktong naka-duty din si Aling Clara sa mansyon ng mga Gonzales bilang kasambahay. Si Aling Clara, bagamat tahimik at masunurin sa mga amo, ay hindi rin maiwasang mag-alala sa magiging reaksyon ni Jaren at ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ina, si Madam Rafaela. Kilalang mata pobre at mahigpit si Madam Rafaela at alam ni Aling Clara na hindi madali para kay Onet ang makisalamuha sa isang ina na may ganitong klaseng pananaw. Pagpasok nila ni Jaren sa mansyon, agad na naramdaman ni Onet ang kakaibang atmosfera ng lugar. Ang mga alahas, mga mamahaling dekorasyon at ang mga taong nakatambay sa paligid ay tila bumabalot sa kanya ng isang pagkakahiwalay. Nang lumapit sila kay Madam Rafaela, ang ina ni Jaren ay nakatayo sa itaas ng hagdanan. Suot ang isang mamahaling damit at may mahigpit na ekspresyon sa mukha. Jaren, narito na pala si Onet, ang nobyeng tinutukoy mo. Sabi pa ni Madam Rafaela. Hindi naman makapaniwala na ang batang babae na simpleng tindera ay iniimbitahan sa kanyang tahanan. May halong pagdududa at pagtingin na mababa ang estado sa buhay ni Onet kaya hindi siya agad ngumiti. Sa kabila ng lahat, hindi iniwan ni Jaren si Onet. Ma'am, ito po si Onet. Ang babaeng kinukwento ko sa inyo. Onet, ito ang aking ina, si Madam Rafaela. Nagatubili si Onet ngunit binati niya ang matandang babae ng magalang. Magandang gabi po, Madam.
Habang iniiwasan ng mga mata ni Madam Rafaela ang mata ni Onet, nagbigay siya ng isang pabulusok ng ngiti na hindi tapat. Sige, kumain ka na lang. Nandyan ang mga mayayamang kaibigan ng aking uniko iho. Ipapakilala ka nila sa mga ibang bisita. Habang si Onet naman ay nagdadalawang isip at hindi pa rin komportable. Ngunit gaya ng palaging sinasabi ni Jaren, hindi siya iniwan ng binata. Kahit pa siya ang highlight ng gabi dahil kaarawan niya ngayon. Pumunta sila sa ibang bisita na naroon at nagkaroon sila ng ilang sandali ng kasiyahan sa kabila ng tensyon. Habang nag-uusap sila, hindi naman maiwasan ni Onet ang makaramdam ng pagiging ibang tao. Ang mga bisita ay puno ng usapan tungkol sa mga negosyo, mga paglalakbay sa ibang bansa, at ang kanilang marangyang buhay. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng buhay kaya tumahimik na lamang siya. Habang ang iba pang mga bisita ay nagkakuntuhan, si Onet naman ay nakatanaw sa malayo, tahimik at nag-iisip. Pansin niyang hindi lang siya ang hindi komportable. Si Madam Rafaela ay tila hindi rin natuwa sa kanyang presensya. Ngunit nang makita siya ni Jaren na tahimik, lumapit ito at sinamahan siya. Onet, bakit ka mag-isa dyan? Kinakabahan ka pa rin ba? Nai-intimidate ka ba sa mommy ko? Don't worry. She's harmless at nag-usap na kami. Huwag ka mag-alala, okay? Kahit na may tensyon sa paligid, unti-unti nagbago ang pananaw ni Onet. Hindi na siya nakatingin sa mataas na estado ng mga tao o sa hindi pagkakaintindihan sa kanilang kalagayan. Nagsimula niyang tanggapin na kung sino siya at kung ano man ang meron sila ay sapat na para kay Jaren. At sa gabing yon, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at alalahanin, unti-unting naipadama ni Jaren kay Onet na ang mga hindi inaasahang bagay tulad ng pagkakaiba ng kanilang estado ay hindi hadlang sa tunay na pagmamahal. Ang mga tadhana ay hindi rin makakapigil sa pagmamahalan ng dalawang magkaibang tao. Isang simpleng babae mula sa isang mahirap na pamilya at ang isang binatang anak ng isang matapobreng ina. Habang abala ang lahat sa kanilang sariling usapan, biglang naramdaman naman ni Onet ang mabigat na tingin mula kay Madam Rafaela, ang ina ni Jaren. Mabilis na tumigil ang kaniyang usapan at napatingin si Onet sa matanda, na tahimik namang nakatayo ngayon at nakamasid sa kanya mula sa isang gilid ng sala. Ang titig na iyon ay may halong pagdududa at hindi mabanggit na panghuhusga. Iha, can we talk for a while? Sabi ni Madam Rafaela at ang tono ng boses niya ay matalim at may pagka-inspeksyon. Saan ka ba nagmula? Anong pangalan ng mga magulang mo? Anong tinapos mo? May negosyo din ba kayo? Bawat tanong ay tila tinaga kay Onet at nagdulot ng kaunting kaba sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay sa ganitong klaseng tanong, lalo na't alam niyang mahirap lamang sila. Naramdaman niya ang bawat sagot ay tinitingnan ng may kritikal na mata, kaya't nag-atubili siya magsalita. Si Jaren naman ay nakatayo sa gilid at mabilis na lumapit kay Onet. Mom, mahihain kasi siya. Let's just enjoy the party, okay? Ngunit bago pa man makapagtanggol si Jaren ay pinigilan siya ng kanyang ina. Huwag kang makialam, Jaren. Matigas na wika ni Madam Rafaela habang patuloy ang matalim niyang tingin kay Onet. Bilang mommy mo, siguro naman karapatan ko rin na mag-usisa sa kanya. Pero kung siya ang gusto mong pakasalan, gusto kong malaman kung saan siya nanggaling, kung ano ang kalagayan ng pamilya niya. Hindi kami pwedeng magpatuloy nang hindi ko alam kung sino talaga siya. Kahit na ang mga salitang yon ay matalim at nagdudulot ng takot kay Onet, pinilit niyang manatiling kalmado. Ako po ay taga Barangay San Isidro po, madam. Mahinahong sagot ni Onet habang nilalabanan ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kahirapan ng buhay. Nagtitinda po ako ng itlog na pula upang matulungan ang aking pamilya. Ang mga salitang yon ay nagdala ng katahimikan sa paligid at halatang hindi natuwa si Madam Rafaela. Tiningnan niya si Onet mula ulo hanggang paa na parang may mga tanong pa sa kanyang isipan. Ang lakas naman ng loob mo. You're a vendor of, how do you call it? Itlog na pula? Tapos hindi ka rin nakapagtapos. Masyado mo naman akong pinapatawa, iha. Maybe you're a book lover na nahulog sa isang imahinasyon
na maaaring magkatuluyan at magkasama ang mahirap at mayaman. Ngayon pa lang sinasabi ko na itigil mo na ang ambisyon mo. Tanong ni Madam Rafaela na may halong pandidipak. Samantala si Onet naman ay medyo naluha, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Pinigilan niyang ipakita ang kanyang emosyon. Pasensya na po, Madam. Pero po nagmamahalan po kami ni Jaren. Naramdaman ni Jaren ang sakit ng mga salitang yon at hindi na siya nakapagpigil pa. Ma-enough na. Walang mali kay Onet, okay? Hindi mo siya kailangan gawing subject ng usapan na hindi mo naman siya kilala. At isa pa, wala namang problema sa akin ng estado niya sa buhay. I still love her. So please, wag mo naman siyang husgahan kaagad. Ngunit si Madam Rafaela ay hindi nagpapatalo. Jaren, stop acting like a fool. Huwag mo na siyang ipagtanggol pa o protektahan. Dahil kahit saang bahagi pa ng pag-uusap na ito mo padalhin ang rason mo, iisa lang ang mananaig. Hindi kayo nababagay para sa isa't isa. At hindi ko siya matatanggap para sa'yo. Nauunawaan mo? May diing sabi ng Madam. Sa mga salitang yon, naramdaman ni Onet ang matinding pagkaayaw sa kanya ng Donya para sa kanyang anak. Inaasahan na naman niya ito. Alam niya na sa ganito talaga ang kahahantungan ng kanilang relasyon na dalawa. Dahil tama naman si Madam. Sa istorya lang nagkakatotoo ang ganitong uri ng love story. Pero sa tunay na buhay ay napaka-imposible. Matapos noon ay hinila na ni Jaren ang kamay ni Onet palabas ang mansyon. Hindi niya naalintana kung magagalit sa kanya ang kanyang ina, basta't ang mahalaga ay maiaalis niya ang kanyang pinakamamahal na si Onet sa ganoong klase ng sitwasyon. Huli na rin ang makita ni Aling Clara ang nangyari dahil sa abala siya sa pagsisilbi sa mga mayayamang bisita. Nalaman lang niya ang nangyaring komosyon base sa naging bulong-bulungan ng ilang bisitang naroon na nakasaksi ng kaganapan sa pagitan ni Onet at Madam Rafaela. Dinala ni Jaren si Onet sa isang tahimik na lugar sa itaas ng gusali na pagmamay-ari din ng pamilya nila. Isang rooftop na may tanawin ng buong syudad. Ang hangin ay malamig at banayad. At mula roon makikita ang mga ilaw ng lungsod na kumikisap sa dilim ng gabi. Matapos ang tensyon sa loob ng mansyon, pareho silang hindi makapaniwala sa biglaang pagbabago ng sitwasyon. Walang ibang naririnig kundi ang tunog ng malamig na hangin na dumadaan sa kanilang paligid. Habang si Onet naman ay tahimik lamang at nakatingin sa malayo, hindi alam kung ano ang sasabihin. Nararamdaman niya ang sakit na dulot ng mga sinabi ni Madam Rafaela. Hindi niya naman maiwasang mag-isip kung hanggang kailan magtatagal ang relasyon nilang ito. Kung saan palaging may hadlang, palaging may mga tanong at panghuhusga mula sa mga tao sa paligid nila. Hindi niya alam kung gaano pa silang katagal magtatagumpay sa ganitong uri ng pagmamahalan. Nakita ni Jaren ang lungkot sa mukha ni Onet. Nilapitan niya ito at marahang hinawakan ang kamay nito. Onet, sabi niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Huwag mong alalahanin si Mommy. Nandito lang ako. Hindi ka man niya tanggap o ang relasyon natin. Ngunit ikaw, hindi kita bibitawan. Tumingin si Onet kay Jaren. Ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Jaren, aniya. Tama si Madam. Mahirap lang ako. At malaking pagkakaiba natin. Paano tayo magiging maligaya kung lagi mong kailangang ipaglaban ang ating pagmamahalan? Hindi mo ba nakikita? Ang mga tao sa paligid natin hindi natin kayang baguhin. Kayo, hindi kami. Onet, sagot ni Jaren. Hindi ko sila kontrolado. Ang makokontrol ko lang ay ang nararamdaman ko para sa'yo. At ang nararamdaman ko ay tunay. At walang makakapigil doon. Kung hindi ako magtatagumpay sa mga plano ko, okay lang. Basta't kasama kita. Hindi sila mahalaga o kung anumang opinyon nila dahil ngayon, wala nang iba pang mas mahalaga pa sa'yo. Tahimik na tumayo si Onet at hindi pa rin makapaniwala sa mga sinabi ni Jaren. May mga bahagi ng puso niyang nais magtiwala. Ngunit natatakot siya. Natatakot siya sa mga pagsubok na magmumula sa kanilang relasyon. Natatakot siya sa posibilidad na mapag-iwanan. Natatakot siya sa kahihinatnan ng lahat ng ito. Jaren,
Hindi ko alam kung kaya ko pa bang magpatuloy. Mahinang sinabi ni Onet. Ang boses ay puno ng kalungkutan at takot. Hindi ko alam kung kaya ko ba bang pagkatiwalaan ng ganitong klase ng pagmamahal. Hindi ko alam kung paano natin malalampasan ang lahat ng to. Nakakahiya din na birthday mo. Sa halip na mapasaya ka tayo, problema pang hatid ko. Hinawakan naman ni Jaren ang mukha ni Onet nang malumanay. Pinupunasan ang mga luhang dumadaloy mula sa mga mata ng dalaga. Kaya natin to, Onet. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa atin. Pero kung may isa mang bagay na sigurado ako, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Walang mali sa ginagawa natin. Walang mali sa pagmamahal. Sadyang magaling nang manghusga ang mga tao. At saka huwag mo nang isipin yon. Sa totoo lang, sa lahat ng mga natanggap kong magagarang regalo ngayon, ni isa doon wala namang makakapagpasaya sa akin eh. Maliban sa presensya at pagmamahal mo. Ikaw lang, sapat na. At sa mga salitang yon, hindi na napigilan ni Onet ang mga luha. Dumapo ang kanyang ulo sa dibdib ni Jaren. Ramdam ang bigat ng mga tanong sa kanyang puso. Si Jaren na hindi tumigil sa pagsasalita sa mga salita ng pagmamahal. Pinapalakas ang loob ni Onet sa kabila ng lahat ng kalituhan. Onet, hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Ano man ang mangyari, andito lang ako. At sana wag ka rin susuko dahil sabay nating malalampasan to. Nang magsimula ng maghilom ang tensyon sa kanilang paligid, sa kanilang puso ay nagsimula na ring magbukas ang mga pagkakataon. Hindi nila alam kung ano ang magiging hinaharap. Ngunit sa gabing yon, sa katahimikan ng rooftop, ang pagmamahalan nila ay nagpatuloy. Ang hangin ay patuloy na dumadaloy, dala ang pag-asa na hindi nila kayang kontrolin ang lahat. Ngunit kaya nilang magpatuloy magkasama, laban sa lahat ng pagsubok. Samantala, si Madam Rafaela ay nakaupo naman sa kanyang silid. Hindi na siya makapagpigil. Ang mga salitang binitiwan ni Onet at Jaren ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Ang galit at pagkabigo ay naghalo sa kanyang puso at ang matinding pagkagalit kay Onet ay nagpatuloy na umusbong. Hindi niya kaya makita ang anak niyang si Jaren na magpapakababa para sa isang babaeng mahirap at walang pinag-aralan. Papayag ba ako makita ang anak ko na magpakasal sa isang tulad niya? Sa isang mababa at oportunistang babae? Bulong ni Madam Rafaela sa sarili. Hindi ko ito papayagan. Naglakad siya sa kanyang silid at ang mga mata ay naglalagablab sa galit. Alam niyang hindi siya pwede magpatuloy ng ganito kaya't nag-isip siya ng paraan kung paanong mapaghihiwalay ang dalawa. Hindi pwede na ang anak niya ang masaktan o mawalan ng mga oportunidad sa buhay dahil lamang sa isang simpleng pagmamahal. Kahit na mga tauhan sa mansyon na hindi nakakaalam ng lahat ng ito, si Madam Rafaela ay may mga kaibigan at koneksyon sa mga mataas na posisyon at alam niyang gagamitin niya ang lahat ng ito upang mapaghiwalay sina Onet at Jaren. Ang kasalungat na mundo nila, isang mayaman at mataas na lipunan at isang mahirap at simpleng pamilya ay kailangang maputol. Kung hindi ko kayang baguhin ang utak ni Jaren, ang tanging paraan lamang ay paglagay ng pader sa pagitan nilang dalawa. Sabi ni Madam Rafaela na ang isip ay mabilis na bumuo ng mga plano. Mali ang kinabangga mo, babaeng hampas lupa. Isa sa mga unang hakbang na naisip ni Madam Rafaela ay ang paghihigpit sa mga galaw ni Jaren. Magiging mahirap para kay Onet na magpatuloy sa kanilang relasyon kung hindi siya bibigyan ng pagkakataon ni Jaren na makita siya ng madalas. Maaari niyang limitahan ang oras na magkasama sila. Patagilid na itinulak si Jaren sa iba pang mga interes at aktibidad na maaaring magpalayo sa kanya kay Onet. Pwede rin niyang gawing mahirap para kay Onet na makapasok sa mga mas mataas na antas ng buhay. Huwag siyang tulungan o bigyan ng pagkakataon na magbago ang buhay sa pamamagitan ng edukasyon o trabaho. This is the right time to settle with the Fangs family. Sabi ni Madam Rafaela at ang isip ay tumatakbo sa mga estratehiya. Hindi ako papayag na mapahamak ang pangalan at dignidad ng pamilya Gonzales dahil lamang si tendera ng itlog na pula na yon. Isang malupit na plano ang nagsimulang mabuo sa isipan ni Madam Rafaela. Alam niyang hindi ito magiging madali,
Pero wala siyang balak na tumigil hanggat hindi niya naipapakita kay Jaren na si Onet ay isang hadlang sa kanyang mga pangarap at sa buhay na inilalaan niya para sa kanilang pamilya. Ang anak ko ay hindi magiging alipan ng mga pangarap ng isang mahirap na babaeng tulad ni Onet. Walang mangyayari sa kanilang relasyon. Ang sabi pa ni Madam Rafaela sa sarili at ang mga mata ay puno ng determinasyon at galit. Hindi ko ito mapapayagan. Habang nasa isang pribadong kwarto ng mansyon, nag-aalala si Jaren. Simula ng gabing yon, nararamdaman niya ng hindi maipaliwanag na pagbabago sa kanyang ina. Si Madam Rafaela ay tila nagiging mas istrikto at mas malupit sa kanyang mga desisyon. At higit sa lahat, ipinagbabawal na nito ang anumang uri ng komunikasyon o pakikisalamuha nila ni Onet. Hindi niya maiwasang magtanong sa sarili kung bakit ganoon ang biglaang pagbabago. Ang mga palihim na galak na nararamdaman nila ni Onet at ang mga oras na ginugol nila sa isa't isa ay parang nauurong na. At ito ang nagbigay sa kanya ng kaba. Isang araw habang papasok sa bahay mula sa trabaho, nahagip ni Jaren ng isang usapan ng kanyang ina at mga bisita. Sinabi ni Madam Rafaela na sa makalawa ay ikakasal siya kay Eunice Fang, ang tagapagmana ng Fang's Group. Isang malaking kumpanya na may hawak ng mga negosyo at industriya sa buong bansa. Hindi niya agad pinansin ito, ngunit sa kanyang mga narinig hindi siya makapaniwala sa pangyayari. Ma, anong ibig mong sabihin na ikakasal ka kay Eunice Fang? Tanong ni Jaren habang papasok siya sa loob ng kanilang bahay. Ang tensyon sa pagitan nilang mag-ina ay naramdaman kaagad. Si Madam Rafaela naman na parang hindi nagulat sa pagtatanong ni Jaren ay tumingin lamang sa kanya ng malamig at seryoso. Jaren, simula ng kanyang ina. Matagal ko nang pinaplano ang kasal na to. Hindi lang ito basta pag-aasawa kundi isang pagsasama na magdadala ng higit pang mga oportunidad sa atin. Si Eunice Fang ay hindi lamang mayaman, kundi isa ring tagapagmana ng isang malaking negosyo. Isa itong pagkakataon na hindi natin dapat palampasin. Nagulat at galit na galit si Jaren sa narinig. Hindi ko kaya, Mom. Wala akong pakialam sa mga negosyo kay Eunice Fang. Si Onet ang gusto ko. At hindi ko siya iiwan. Hindi ko papayagan na mangyari ito. Tumayo si Madam Rafaela at lumapit kay Jaren at ang kanyang mukha ay matigas na puno ng galit. Wala kang magagawa, Jaren. Hindi mo nauunawaan. Pinili ko si Eunice Fang para sa kapakanan ng pamilya natin. Hindi pwedeng ang mga desisyon mo sa buhay ay sirain ang plano ko. Wala nang habol si Onet sa'yo. Hindi siya ang nararapat para sa'yo. Hindi nababagay ang hampas lupang yon na makatuntong man lang sa damuhan ng ating pamamahay. Samantala si Jaren naman ay nagulat sa tindi ng galit ng ina. Mom, hindi kita maintindihan. Bakit pa kailangan mo sirain ang buhay ko? Ibinigay mo lahat. Pero hindi mo ba nakikita na masaya ako kay Onet? Si Onet lang ang mahal ko. Bakit pa hindi niyo matanggap yun? Tumingin si Madam Rafaela ng matalim sa anak at walang alinlangan na sinabi. Alam kong mahal mo siya, Jaren. Pero hindi siya ang tamang tao para sa'yo. At kung gusto mong magpatuloy sa pagmamahal na yan, magkaiba tayo ng landas. Hindi ko papayagan na maging sagabal siya sa mga plano ko. Bata ka pa. At marami ka pang mararating. Huwag kang masyadong magpakabulag sa nararamdaman mong yan dahil ang totoo, sa una lang yan. Binibilog lang ng babaeng yan ang ulo mo para makuha ang gusto niya at para kalabanin ako. Katulad ng ginagawa mo ngayon. Nagdadalawang isip si Jaren at ang puso niya ay puno ng galit, takot at kalituhan. Ang nakatagong pagmamahal kay Onet at ang pangarap na maging buo ang kanilang buhay ay tila nauurong sa harap ng mga desisyon ng kanyang ina. Alam niyang si Madam Rafaela hindi magpapatalo at sa mga salitang yon nakikita niyang ang buhay niya ay binabago na ng kanyang ina na para bang walang pakialam sa nararamdaman ng kanyang anak. Si Jaren naman ay nagsimulang mag-isip ng mga paraan kung paanong itatago ang kanyang nararamdaman at kung paanong magiging tapat kay Onet sa kabila ng mga galit na umuusbong sa loob ng kanilang pamilya. Ngunit alam niyang hindi madaling paglabanan ng desisyon ng kanyang ina, lalo na't siya ay matagal na nagplano para sa kasal at ang mga koneksyon nito sa mundo ng negosyo. Hindi ko mahahayaan to. Hindi matutuloy ang kasalang yan.
Bulong ni Jaren sa sarili. Ngunit hindi ko rin hahayaang mawala si Onet sa buhay ko. Hindi ko siya kayang bitawan. Habang palapit na ang araw ng kasal, nararamdaman ni Jaren ang tensyon na bumabalot sa kanya. At mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng pagkakaiba nila ni Onet sa mga mata ng kanyang ina. Samantala sa malawak at eleganteng veranda naman ng Mendez Mansion, si Madam Simona at Don Francisco ay nakaupo sa kanilang mga upuan. Nakatingin sa malawak na tanawin ng kanilang lupain, mga ubasan at tila walang katapusan. Nagbibigay sa kanila ng tagumpay at kayamanan. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang usapan nila ay puno ng bigat ng nakaraan. Francisco, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin nakakalimutan ng mga Garcia? Tanong ni Madam Simona at ang kanyang boses ay puno ng lungkot at pagkabagabag. Si Simona ay isang matapang na babae. Ngunit sa tuwing mababanggit ang mag-asawang Garcia, bumabalik ang lahat ng mga alaala ng kanilang pagkakaibigan at ang trahedyang nangyari sa kanila. Tumango naman si Don Francisco at ang kanyang mga mata ay tila naglalakbay sa nakaraan. Hindi ko kayang kalimutan si Mona. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo makakarating sa kinalalagyan natin ngayon. Ang mga Garcia. Sila nagtulak sa atin pataas. Sila nagbigay ng pagkakataon para itayo natin ang negosyo. Tigit sa lahat, naging matalik nating kaibigan. Pero sa isang iglap, nawala sila. Ang mga alaala ng aksidente ng mag-asawang Garcia ay parang sugat na hindi kailanman maghihilom. Isang mapait na araw na inaalala ng lahat. Kung kailan ang mag-asawa ay namatay matapos masangkot sa isang trahedya sa ilog, kasama ang kanilang anak na babae. Ang batang babae ay inanod ng malakas na ragasan ng tubig at mula noon ay wala nang nakakita o nakakaalam ng kaniyang kapalaran. Hindi ko makalimutan ang huling beses na nagkasama tayo. Nakausap ko pa si Amelia at plano pa sana naming magkasama sa susunod na harvest season. Sinong mag-aakala na iyon na palang huli? Nagbuntong hininga si Don Francisco at ang boses ay puno pa rin ng pigate kahit na ilang taon na ang nakalipas. Sa kabilang banda, si Madam Simona ay tumingin naman sa malayo. Tila nakikinig sa mga alingaw-ngaw ng nakaraan. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako matahimik. Ang unika iha ng mga Garcia. Si Amelia at si Fernando ay nagtiwala sa atin bago sila nawala. Ang anak nila, ang tagapagmana ng lahat ng kanilang kayamanan at ari-arian, ay nawala sa trahedya. Wala man lang tayo nagawa. Nasa na kaya ang batang yun? Sa tingin mo kaya ay buhay pa siya? Nagpalitan ng tahimik na sulyap ang mag-asawa. Alam nilang kung buhay pa ang batang iyon, magiging tagapagmana ito ng lahat ng pag-aari ng mga Garcia. Isang tagumpay na higit pa sa kayamanan ng mga Mendez. Matagal na nilang hinahanap ang bata, ngunit parang nawala ito sa hangin matapos ang trahedya. Ilang taon na rin silang nagpahanap. Ngunit walang bakas o impormasyon ang lumitaw. Simona, sabi ni Don Francisco habang tinitingnan ng kanyang asawa. Hindi ko alam kung may pag-asa pa. Pero nararamdaman ko na buhay pa ang batang yon. Hindi natin siya pwedeng sukuan. Siya ang nag-iisang natitirang peraso ng mga kaibigan nating Garcia. Tumango naman si Simona, ngunit puno ng alanganin ang kanyang mukha. Oo, Francisco. Ngunit kung buhay nga siya, nasan kaya siya ngayon? Paano siya lumaki? At paano kung hindi natin siya mahanap? Alam kong mahirap, sagot pa ni Don Francisco. Pero hahanap at hahanap pa rin ako. Gagawin ko ang lahat para makita siya. Hindi ko pwedeng ipagkibit-balikat na lamang na nawala na lang siya ng basta-basta. Marami tayong utang na loob sa mga Garcia. At ito ang tanging paraan para mabalik yon. Ang alagaan ng kanilang tagapagmana. Ang anak nila. Tahimik na nag-uusap ang mag-asawa na puno ng lungkot, ngunit umaasa pa rin na balang araw ay matutunto nila ang nawawalang unika iha na mag-asawang Garcia.
Alam nilang maraming taon ang lumipas at maaaring ang batang iyon ay wala ng kamalay-malay sa kanyang tunay na pagkatao. Ngunit sa kanilang puso, umaasa pa rin silang isang araw, magtatagpo ang kanilang mga landas at muling maibabalik ang koneksyon sa pamilyang minsang naging dahilan ng kanilang tagumpay. Habang umiihip ang malamig na hangin sa veranda ng Mendez Mansion, natanaw ni Don Francisco ang malawak na ubasan at ang walang katapusang tagumpay na ipinandar nila sa tulong ng kanilang mga kaibigang Garcia. Ngunit ang tagumpay na ito ay tila kulang. Hindi kompleto, hanggat hindi nila natutuklasan ang kapalaran ng nawawalang tagapagmana. Habang nakaupo si Madam Simona, tila biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang napakahalagang alaala. Napalingon siya kay Don Francisco. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagkakabuo ng isang ideya. Francisco, bulong ni Simona na may kakaibang sigla sa kanyang tinig. Naaalala mo bang kwentas na ibinigay ni Amelia at Fernando sa kanilang anak bagong aksidente? Napakunot ang noon ni Don Francisco na tila sinusubukang alalahanin ang sinabi ng kanyang asawa. Oo. Hindi ba't ang rare ng kwentas na yon? Sagot niya matapos mapagtanto kung anong tinutukoy ni Simona. Isa lamang sa 3 ginawa sa buong bansa. Isang simbolo ng mataas na posisyon sa hanay ng mga negosyante. Ibinigay nila iyon sa anak nila bilang proteksyon at tanda ng pagkakakilanlan. Isang pamana ng kanilang pamilya. Tumango naman si Simona at mas lalo pang lumalim ang determinasyon sa kanyang mukha. Iyon mismo, Francisco. Ang kwentas na iyon ang maaaring maging susi sa paghahanap natin sa unika-iha ng mga Garcia. Walang ibang pamilyang may katulad sa kwentas dito sa Pilipinas. At alam ng lahat ng mga malalaking negosyante at mga maimpluwensyang tao kung anong ibig sabihin ng kwentas na iyon. Kung makikita natin ang taong may suot nito, walang duda, siya ang tagapagmana. Siya, si Cecil Marie Garcia. Napaisip si Don Francisco at ngayon ay nadadala na rin sa ideya ni Simona. Tama ka, sabi niya. Hindi tayo maaari magkamali. Lahat ng taong may alam sa kwentas na yon ay bibigyan ng mataas na respeto ng mga taong magsusuot nito. Maging ang mga banyagang negosyante. Alam nila ang simbolo ng kwentas na ito. Kaya kung nasa katawan pa ito ng bata, makikita natin ito. At makakasiguro tayo na siya nga ang nawawala nilang anak. Sa mga salitang yon, nabuo ang plano sa isipan ng mag-asawa. Hindi na sila mag-aaksaya pa ng oras. Gagawin nilang layunin ang paghahanap sa batang babae suot ang rare na kwentas. Sa lahat ng mga pagpupulong, pagtitipon at social events sa mga negosyante, sisiguraduhin nilang magmamasid sila sa bawat detalye. Simona, ani Don Francisco, ipapakalat natin sa mga kakilala natin, sa mga tao sa business world, na may hinahanap tayong espesyal na kwentas. Hindi natin sasabihin kung bakit, pero kung may makakakita nito, tsak na mabilis ito makakarating sa atin. Seryoso ang ekspresyon ni Simona habang iniisip ang mga susunod na hakbang. Alam niyang hindi magiging madali ang paghahanap na ito, pero naniniwala siyang ang kwentas ang magiging pinakamalaking susi. Magsimula na tayo agad. Gamitin natin ang lahat ng ating mga koneksyon. Kapag nakita natin ang bata na siguradong dalaga na ngayon na suot ang kwentas, tapos na ang ating paghahanap. Tahimik na nagtugma ang kanilang mga plano at puno ng pag-asa na makakakita na sila ng isang senyales. Ang nawawalang kwentas. Sa likod ng kanilang mga yaman at kapangyarihan, nananatili ang kanilang hangarin na makamit ang hostisya at ibalik ang nararapat sa tunay na tagapagmana ng pamilya Garcia. Ang kwentas na gawa sa makinang na bato at natatanging disenyo ay magsisilbing patunay at ang sino mang may hawak nito ay tiyak na tinitingala, nire-respeto at kinikilala ng lahat. Alam nila na kapag dumating ang araw na iyon, magbabago ang buhay ng batang babaeng suot ang kwentas at magiging gabay ito patungo sa kanyang totoong kapalaran. Dumating na nga ang araw ng pinakahihintay ni Madam Rafaela, ang pag-iisang dibdib nila Jaren at Eunice Fang.
Sa loob ng ingranding venue sa mismong mansyon ng mga Gonzales, punong-puno ng mga kilalang negosyante at piling mga personalidad ang bawat sulok. Ang marangyang dekorasyon, mga bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa at mga mamahaling alak ay sumasalamin sa kasosyalan at kapangyarihang pinanghahawakan ni Madam Rafaela. Isa ito sa mga pinakamalaking kaganapan ng taon sa business elite at hindi pinalampas ng kahit na sino. Nakapula at gold si Eunice, napakaganda at elegante, tila isang reyna na handa nang tanggapin ang korona. Si Jaren naman, bagamat nakaayos ng maayos at gwapo sa kanyang tuxedo, ay tahimik lamang. Baka sa kanyang mukha ang bigat ng sitwasyon. Ang buong kasal ay tila isang kumpletong palabas na sinasadya para sa mga mata ng lipunan. Pero sa puso ni Jaren, alam niyang ang lahat ng ito ay mali at labag sa kanyang kalooban. Sa bawat sulok ng venue, ang mga gwardya ay nakabantay. Nilagaan ng gusto ni Madam Rafaela na walang makakausap o makakalapit kay Jaren nang walang pahintulot. Alam niyang may nararamdaman pa rin ang anak niya para kay Onet, kaya tiniyak niyang hindi ito makakatakas. Samantala, si Onet naman ay simpleng nakasuot ng damit na inimbitahan din ni Madam Rafaela para lamang pasakitan ng damdamin nito. Hindi niya nais na dumalo, pero alam niyang wala siyang pagpipilian. Isang paanyaya mula kay Madam Rafaela na alam niyang puno ng panunukso at insulto. At isa pa, miss na rin niya si Jaren na matagal niya nang gustong makita. Pigil-pigil pa nga siya ng kanyang ina, ngunit buong tapang at loob na siyang tumuloy at pagbigyan ng paanyaya ng ginang. Isang pagkakataon para ipamukha sa kanya ang agwat ng kanilang mga buhay. Nasa isang gilid lamang siya ng silid, tahimik at pilit na itinatago ang sakit na nararamdaman. Hindi niya kaya makitang ikasal si Jaren sa ibang babae, pero hindi rin niya magawang umalis. Habang tumatakbo ang seremonya, kitang-kita ni Onet ang mga titig ni Jaren na tila hinahanap siya sa gitna ng mga ito. Naroon ang pananabik sa mga mata ni Jaren. Ngunit sa bawat oras na sinusubukan niyang lumapit, laging may humaharang. Mga gwardya, mga kaibigan, o mismong si Eunice. Ramdam na ramdam ni Onet ang sakit na tila binabalot ang kanyang dibdib. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi maiwasang alalahanin ang mga masasayang araw na magkasama sila ni Jaren. Bago pa man dumating ang lahat ng mga komplikasyon. Sa kalagitnaan ng seremonya, dumating ang mga VIP guests. Ang mag-asawang Mendez nang pumasok sila, lahat ng mga matay na pako sa kanila. Sila, ang pinakamayamang negosyante sa bansa. Tinitingala at nirerespeto ng lahat. Naglakad sila papasok ng venue na may dignidad at kapangyarihan. At maraming mga tao ang bumate at nakipag-usap sa kanila. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng mga sulyap, hindi maalis ni Madam Simon ang pakiramdam na may kakaibang presensya sa silid. Parang may hinihintay siya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Nang makita ni Simona si Onet sa gilid, tila may kumislot sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, pero hindi niya rin maalis ang kanyang mga mata sa dalaga. May kung anong pamilyar na mukha si Onet, isang bagay na tila bumabalik mula sa kanyang nakaraan. At doon, biglang napansin ni Simona ang kwentas sa suot ni Onet. Isang kwentas na may natatanging disenyo. Ang rare na kwentas ng pamilya Garcia. Napahinto si Simona at mabilis na tinapik si Don Francisco sa balikat. Francisco, tignan mo ang kwentas na yun. Hindi ba't iyon ang hinahanap natin? Ang kwentas ng mga Garcia. Nagulat si Don Francisco at nang tingnan niyang mabuti, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Simona, tama ka nga. Hindi ka maaaring magkamali. Iyon nga ang kwentas ng mga Garcia. Habang naguguluhan si Onet sa mga nangyayari, lumapit ang mag-asawang Mendez sa kanya at tinanong siya tungkol sa kwentas. Wala namang kamalay-malay si Onet sa kahalagahan ng suot niya. Nakuha ko lang po ito sa luma akong gamit. Matagal na ho itong nasa akin simula pa po nung bata ako. Paliwanag niya. Sa puntong yon, napatigil si Simona at alam niya na natagpuan na nila ang hinahanap. Ang anak ng mga Garcia. Ang nawawalang tagapagmana ay narito sa kanilang harapan. Si Onet.
Ngunit bago pa magising si Onet sa mga pangyayari, ay nagpatuloy ang seremonya sa kasal at ang tensyon sa pagitan ng mga naroon ay lalong tumindi. Samantala, hindi naman muna pinansin ni Onet ang dalawa dahil ang atensyon niya naman ay nakay Jaren lamang. Habang patuloy na naglalakad si Onet papalapit sa kinaroroonan ni Jaren, naramdaman niyang tila nagbabagong atmosfera sa paligid. Ang mga bisitang dati abala sa pakikipag-usap at pagtatawanan ay biglang natahimik. Isa-isang nahawi ang mga tao sa kanyang daraanan. Ramdam niya ang mga mata ng lahat na nakatingin sa kanya. Hindi dahil sa kanyang simpleng damit kundi dahil sa kwenta sa suot niya. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla siyang nagiging sentro ng atensyon. Nang mapansin ng ilang mga bisita ang kwenta sa nakasabit sa kanyang leeg, isang tahimik na bulungan na nagsimulang kumalat sa lugar na iyon. Isa-isang yumuko ang mga kilalang negosyante na tila nagbibigay galang sa isang kataas-taasang tao. Maging ang mga taong nasa malalayong mesa ay huminto sa kanilang mga ginagawa at itinungo ang kanilang mga ulo. Isang tanda ng pagbibigay ng pinakamataas na respeto. Hindi naman alam ni Onet kung bakit nangyayari ito. Ngunit nararamdaman niyang may kakaiba sa kwenta sa suot niya. Isang bagay na hindi niya nauunawaan. Sa hindi kalayuan si Jaren ay ngayon ay umiiyak na sa galit at pagkadismaya dahil sa napipintong kasalkayinis ay napatingin sa direksyon ni Onet. Nang makita niya ang kwintas at ang kakaibang respeto na ibinibigay ng mga bisita sa dalaga, bumalik ang kanyang pag-asa. Alam niyang may isang bagay na malaking nagaganap at ang damdamin niya para kay Onet ay lalong tumibay. Samantala si Madam Rafaela naman na dati puno ng kumpiyansa at kapangyarihan ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Alam niya rin ang kwintas na yon at kilala niya ang pamilyang nagmamay-ari nito. Hindi siya makapaniwala na ang simpleng dalagang pinandidirihan niya ay suot ang isa sa pinakamakapangyarihang simbolo sa business world. Maging si Eunice na nasa tabi lamang ni Jaren ay napaatras sa gulat. Hindi ito makapaniwala sa biglaang pagbabago ng mga tao sa paligid. Si Madam Rafaela na mataas ang pride at matagal ng galit kay Onet ay hindi na makakailang kahulugan ng sitwasyong ito. Kahit labag sa kanyang kalooban, unti-unti siyang yumuko. Tanda ng pagsuko sa kapangyarihang dala ng kwintas. Alam niyang ang kwintas na yon ay simbolo ng hindi matatawarang respeto at yaman at maging siya ay walang kapangyarihan laban dito. Nagpatuloy si Onet sa paglalakad. Litong-lito at hindi alam kung anong gagawin. Pakiramdam niya ay napasok siya sa isang kakaibang mundo kung saan ang mga tao ay biglaang yumuyuko sa kanya. Isang bagay na hindi niya kailanman naranasan sa kanyang simpleng buhay. Lumingon siya kay Jaren na ngayon ay nakatingin sa kanya na may halong saya at pag-asa. Naglakad si Jaren palapit kay Onet at sa harap ng lahat ng mga bisita, mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Ang mga tao ay lalo pang nagbigay galang at isang malakas na bulong ang kumalat. Siya ang tagapagmana ng Garcia, ang nawawalang tagapagmana. Nang marinig ito ni Madam Rafaela ay bigla siyang nakaramdam ng takot at pagsisisi. Hindi lamang pala isang simpleng babae si Onet, kundi siya ay si Cecil Marie Garcia at ang tunay na tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. At ngayon ang kanyang anak na si Jaren ay hawak-hawak ang kamay ng tunay na tagapagmana na mas makapangyarihan pa kesa sa kanila. Sa mga oras na yon, alam na ni Rafaela na wala siyang magagawa. Sa gitna na nakakabinging katahimikan at titig ng lahat, humawak si Jaren ng mas mahigpit sa kamay ni Onet. Ramdam niya ang kalituhan at kaba ng dalaga. Pero ramdam din niya ang hindi maipaliwanag na lakas na dala ng kanilang magkasamang presensya. Hindi na mahalaga kung anong sinasabi ng mga tao o ano man ang plano ng kanyang ina. Ang tanging mahalaga ngayon ay si Onet, ang babaeng mahal niya, na ngayon ay natuklasan nilang higit pa sa inaakala ng lahat. Si Madam Rafaela bagamat takot at naguguluhan, ay hindi sumuko ng basta-basta. Alam niyang ito ang sandaling magiging sukdulan ng lahat ng kanyang mga plano. Ngunit sa harap ng mga taong yumuyuko at nagbibigay respeto kay Onet, tila nawalan siya ng kapangyarihan. Alam niyang wala na siyang kontrol sa sitwasyon.
Gayunpaman, ang kaniyang galit at pagnanais na maipakasal si Jaren kay Eunice para sa kanilang sariling kapakanan ay nag-uudyok sa kanya na gumawa ng huling hakbang. Habang tahimik na nagmamasid si Eunice, kitang-kita ang kawalan ng sigla sa mga mata ni Jaren. Ramdam niya ang pagkatalo sa larong hindi niya nais laruin mula pa sa simula. Alam niyang hindi siya kayang mahalin ni Jaren tulad ng pagmamahal nito kay Onet. At sa kabila ng kanyang yaman at kapangyarihan, hindi niya mabibili ang ganong klaseng pagmamahal. Sa puntong yon, napagtanto niyang wala na siyang laban. Tumalikod siya at nagpipigil ng luha. At tahimik na umalis mula sa venue. Habang sina Don Francisco naman at Madam Simona ay nasa gilid lamang, tila mas lalong nakumpirma ang kanilang hinala. Mabilis silang lumapit kina Onet at Jaren at sa kanilang paglapit, yumukong muli ang lahat ng tao bilang tanda ng pagbibigay galang sa mga Mendez. Miss, ang kwintas sa suot mo. Ito ay isang pamanang napakahalaga. Sambit ni Don Francisco habang maingat na tinititigan si Onet. Ikaw, ang nawawalang anak ng mga Garcia, hindi ba? Matagal ka na namin hinahanap. Naguguluhan si Onet. Anak ng mga Garcia, hindi po. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Sagot niya na puno ng takot at pagkalito. Si Madam Simona naman ay nakangiti habang binabasa ang reaksyon ni Onet. May mga bagay na hindi mo pa alam tungkol sa iyong nakaraan, iha. Pero ang fantas na yan, ito ang huling simbolo ng pamilya Garcia. Ang mga magulang mo. Silang pinakamatalik na kaibigan namin. Matagal na naming inaasam-asam na makita ka. Nang marinig ni Jaren ang mga salitang yon, tila unti-unting bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang narinig tungkol sa misteryosong tagapagmana ng mga Garcia. Hindi niya lubos maisip na ang simpleng babaeng kanyang minahal ay siya palang anak ng mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Si Onet na halos mabigla sa mga nangyayari ay parang nananaginip. Ang kwentas na suot niya, na matagal niya nang ipinagwalang bahala, ay ang susi pala sa lahat ng mga katanungan sa kanyang nakaraan. At ngayon, sa harap ng lahat ng tao, ay unti-unti niya natutuklasan ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi na napigilan ni Madam Rafaela ang kanyang takot. Alam niyang sa pagkakataong ito wala na siyang kapangyarihan para paghihiwalayan sina Onet at Jaren. Hindi lamang isang simpleng babae si Onet, siya ang tagapagmana ng lahat ng kayamanang hindi niya kayang tapatan. Maging ang kanyang mga plano na ipakasal si Jaren kay Eunice ay tila nawala ng saysay. Anak, biglang sambit ni Madam Rafaela kay Jaren at pilit na inaabot ang kamay ng kanyang anak. Hindi ko alam na si Onet pala. Siya pala. Ngunit bago pa matapos ang kanyang sasabihin, mabilis na bumitaw si Jaren. Ma'am, mahal ko si Onet. Hindi dahil sa kwentas o sa kayamanan. Mahal ko siya dahil siya nagbibigay ng halaga sa buhay ko. Hindi mo ito mauunawaan at hindi ko na kailangang pilitin kang intindihin. Ngayon siguro naman na matatauhan na kayo. Nakakahiyang ginawa niyo sa kanyang pangmamata. Labis ang hinagpis sa mukha ni Madam Rafaela. Ngunit wala na siyang magawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Habang patuloy na bumubulong ang mga bisita, itinuloy ni Jaren ang paghawa kay Onet. At magkasama silang lumakad palabas ng venue. Wala na makakapigil sa kanilang pagmamahalan. At kahit anong harang pang ibato ng kanilang mga pamilya o lipunan, buo na ang loob nilang lalabanan para sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw, hindi lamang isang kwento ng pagmamahalan ang pinag-usapan ng mga tao, kundi ang pagtuklas sa tunay na tagapagmana ng pamilyang Garcia. Si Onet, na hindi lamang isang simpleng dalaga kundi isang simbolo ng bagong simula para sa kanyang pamilya, sa negosyo at higit sa lahat, sa kanyang pagmamahalan kay Jaren. Makalipas ang ilang araw matapos ang matagumpay na DNA test, naging malinaw na si Onet, na ngayon ay kinikilala bilang Cecil Marie Garcia, ay tunay na tagapagmana ng pamilyang Garcia. Ang mga hinala ni na Madam Simona at Don Francisco ay napatunayan na. At ang kwenta sa suot niya ay isang walang kapantay na simbolo ng kanyang tunay na pinagmulan. Kasunod nito ay isang maselang pag-uusap ang naganap sa pagitan ni na Madam Simona at Don Francisco.
At ang tumayong pamilya ni Onet, sina Aling Clara, doon sa gitna ng kanilang pag-uusap, inamin ni Aling Clara ang matagal niya ng lihim. Hindi ikaw ang tunay kong anak, Onet. Nakita ka namin sa Pampang. Inanod ng malakas na agos ng ilog. At wala kaming alam tungkol sa iyong pamilya. Pero mula noon, kinupkup ka na namin at minahal na parang sarili naming anak. Maluha-luha pang paliwanag ni Aling Clara. Sa una, naramdaman ni Onet o Cecil Marie ang bigat ng katotohanan. Parang nawala ang lahat ng mga bagay na matagal niya nang kinikilala bilang sarili niyang pagkatao. Ngunit sa kabila ng pagkabigla at kaunting tampo, hindi nagtagal ay naunawaan niya ang sakripisyo at pagmamahal na ibinigay ni na Aling Clara at ng buong pamilya nito. Sila ang naging ilaw ng kanyang buhay. At sa kabila ng lahat, sila ang pamilya na nagpalaki at nagmahal sa kanya. Mahal na mahal ko po kayo, Ma. Sambit ni Cecil Marie habang niyakap si Aling Clara. Kahit ano pang mangyari, kayo ang tunay kong pamilya sa puso ko. Wala pong magbabago doon. Naluha si Aling Clara at maging si Ola, na naging parang tunay na kapatid na rin ni Onet. Masakit mang isipin pero ang katotohanan ay bumabalik sa tamang lugar. Si Cecil Marie ay isang Garcia at ngayon ay handa na siyang tanggapin ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit hindi nangangahulugan na babaliwalain niya ang pamilyang nag-aruga sa kanya. Habang nagpapatuloy ang kanyang pagbabalik bilang isang Garcia, si Cecil Marie ay unti-unting natututunan ang mga tungkulin at responsibilidad bilang tagapagmana. Si Madam Simona at Don Francisco ay ginabayan siya sa pamamahala ng kanilang malawak na mga negosyo at yaman. Sa kabila ng pagiging bagong salta sa marangyang mundo, hindi kailanman nakalimutan ni Cecil Marie ang kanyang pinagmulan. Nananatili siyang mapagkumbaba at matapat sa sarili, isang bagay na lalo pang nagpabilib kay Jaren. Si Jaren na patuloy na nananindigan sa pagmamahal niya para kay Cecil Marie ay mas lalong humanga sa dalaga. Ang dating Onet na kilala niya noon ay naroon pa rin. Simpleng babae, mabait at mapagmahal. Ngunit ngayon, kasama na ang dignidad at tiwala sa sarili bilang isang tunay na tagapagmana ng pamilyang Garcia. Dumating ang araw na kinausap ni Cecil Marie ang kanyang mga tunay na magulang sa puso. Sina Aling Clara at Ola, maging ang kanyang ama kahit na minsan ay hindi na rin nakakaunawa pa. Isinama niya sila sa malaking tahanan ng mga Garcia. Isang bagay na nagpapatunay na kahit anong yaman at kapangyarihan ang kanyang tinanggap, hindi niya kalilimutan ng mga taong unang nagmahal at nag-aruga sa kanya. Ngayon, hindi lamang si Onet ang simpleng tindera ng itlog na pula. Siya na, si Cecil Marie Garcia, ang nawawalang tagapagmana ng pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa. Ngunit higit pa sa kayamanan at titulo, si Cecil Marie ay nananatiling tapat sa kanyang mga ugat. Isang babae na puno ng pagmamahal, tapang at katatagan. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas matatag ang samahan ni Jaren at Onet. Ang kanilang buhay bilang mag-asawa ay puno ng pagmamahal at kasiyahan. Nagpatuloy si Jaren sa pamamahala ng kanilang negosyo. Samantalang si Onet naman ay tumulong sa mga charitable projects, lalong-lalo na sa mga pamilyang nangangailangan. Tandaan ang kanyang pasasalamat sa simpleng buhay na pinanggalingan niya. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng kanilang anak na lalaki. Isang masayang kaganapan na ipinagdiwang ng buong pamilya. Pinangalanan nila ang kanilang anak na Francisco bilang parangal kay Don Francisco Mendez, na itinuturing nilang bahagi na rin ng kanilang malapit na pamilya. Masaya at puno ng pagmamahal ang kanilang tahanan at lahat ng taong nakapaligid sa kanila ay nagbigay pugay sa kanilang pamilya. Si Madam Rafaela na dati nagdulot ng sakit kay Onet ay naging mas malapit na rin sa kanya. Nakita ni Madam Rafaela ang kabutihan ng puso ni Onet at ang pagmamahal na ibinigay nito kay Jaren. Hindi nagtagal, itinuturing na rin na Rafaela si Onet bilang isang anak. At ang kanilang relasyon ay naging mas magaan at mapayapa. Samantala, patuloy pa rin binibigyang pansin ni Onet o Cecil Marie Garcia ang kanyang mga responsibilidad bilang tagapagmana ng mga Garcia.
Nagsimula siyang pamahalaan ng kanilang mga negosyo kasama ang gabay ni na Madam Simona at Don Francisco at matagumpay niyang naipagpatuloy ang pamana ng kanilang pamilya. Ginamit niya ang kanyang yaman at impluensya upang makatulong sa mas marami pang tao. Palaging isinusulong ang mga adhikain na makakapagbigay ng oportunidad at tulong sa mga mahihirap. Ang kanilang buhay ay naging tahimik ngunit masaya. Isang buo, masaya at maunlad na pamilya. Hindi man perpekto ang kanilang simula, natagpuan nila ang tunay na kaligayahan sa bawat isa, sa pamilya at sa pagtulong sa iba. Sa huli, napatunayan nila ang tunay na pagmamahal ay walang pinipiling antas ng buhay. At sa tulong ng pagkakaunawaan at pagpapatawad, lahat ng sugat ay maaaring maghilom. At doon sa simpleng tahanan nila Jaren at Onet, na puno ng pagmamahal at ligaya, nagsimula ang kanilang walang katapusang kwento. Isang bagong yugto ng buhay na puno ng mga pangarap, pagkakaibigan at mas malalim pang pagmamahal. Wala nang masihigit pa sa kaligayahang natagpuan nila sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa isang marangyang mansyon, naghahanda